Magandang hapon, ako po si Benison Estareha at meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Typhoon Emong with international name po na Komay at sa habagat or southwest monsoon na pinalalakas nitong si Bagyong Emong at si Bagyong Dante. Meron tayong update as of 5 p.m. in the afternoon, araw po ng Huwebes. Base po sa pinakahuling satellite animation po ng Pag-asa, huling namataan itong si Tropical Storm Dante, nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. And as of 4 p.m., nasa higit 800 kilometers po ito northeast ng Batanes. Taglay ang hangin pa rin na 75 kilometers per hour at kumikilos pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour patungo sa Ryukyu Islands and East China Sea. Samantala, yung ating minomonitor sa ngayon na si Typhoon Emong with international name na Komay ay nasa coastal waters na po ng Burgos sa Pangasinan as of 4 in the afternoon. Ito ay nananatili at 120 kilometers per hour ang lakas ng hangin malapit dun sa kanyang gitna at may pagbugso pa rin hanggang 150 kilometers per hour at kumikilos pa rin po ng mabagal southeast. So ibig sabihin po, nananatili pa rin yung malalakas na mga pag-ulan coming from these cloud clusters associated dito kay Bagyong Emong plus yung habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ng dalawang nasabing bagyo. Samantala yung ating minomonitor pa na isang bagyo sa labas din ng Philippine Area of Responsibility gaya po ni Dante ay nandito po sa may malapit sa Guam. Huling namataan higit 2,000 kilometers east of southern Luzon at may taglay pa rin na hangin or may taglay na hangin na 65 kilometers per hour. Kung kanina po tropical depression, ngayon tropical storm na po ito at meron ng international name na Krosa. Base naman sa ating latest analysis, ay aakyat po ang nasabing bagyong Krosa patungo po dito sa may south of Japan, sa may North Pacific Ocean. At ito rin si bagyong Krosa po, yung posibleng magpaibayo ng southwest monsoon or hanging habagat early next week po sa malaking bahagi po ng Luzon. Hindi naman ito inaasahang direktang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at direktang tatama sa ating kalupaan. Ito po yung latest track po ng Pag-asa regarding po dito kay Bagyong Emong. Inaasahan po sa susunod na 12 oras, crucial na part po ito dahil inaasahang lalapit pa ang bagyo dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Simula po dito sa coastal waters po ng Pangasinan, tatawirin po ang bahagi po ng Pangasinan and La Union, somewhere dito malapit sa may Lingayen Gulf and the West Philippine Sea. Posibleng nasa coastal waters na po ito ng bayan ng Luna sa La Union bukas ng madaling araw. Bukas naman ng madaling araw hanggang tanghali ay babagtasin din ng nasabing Bagyong Emong ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Yung sentro, kung ang pag-uusapan natin ay sentro, posible mag-landfall din ito dito sa may areas po ng La Union, Ilocos Sur, plus Apayao, Ilocos Norte hanggang dito sa may Cagayan. And then pagsapit po ng hapon, nasa may extreme Northern Luzon na po ito, and estimated location as of 2 p.m. bukas ay nasa coastal waters na po ang sentro ni Bagyong Emong sa Calayan, Cagayan. And then pagsapit po bukas ng gabi, hanggang dito po sa Sabado ng tanghali ay inaasahan po na babagtasin itong si Bagyong Emong ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. At kung mapapansin po nila in terms of intensity, within the next 12 hours, posibleng humina ng bahagya ang nasabing Bagyong Emong dito po sa may parting Ilocos region. Pagsapit dito sa may La Union, maaaring maging severe tropical storm pero nanatiling malakas pa rin po. Then pagsapit po dito sa may extreme northern Luzon, habang matapos yan tumawid dito sa may norte, ay posibleng humina bilang isang tropical storm pagsapit po bukas ng hapon at patuloy pang hihina habang binabagtas po ang northern portion ng Philippine Sea as a tropical depression and eventually as a low pressure area pagsapit po ng Sabado ng hapon habang nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility doon pa rin sa may area po ng Ryukyu Islands sa southern Japan. Kung pagbabasehan naman po natin yung lawak sa ngayon, nitong si Bagyong Emong, nasa around 150 kilometers po yung radius or more or less nasa 300 kilometers po ang diameter or kabuang lawak nitong Bagyong Emong. At kung mapapansin natin, kung pag-uusapan natin yung kabuang lawak, madadamay po talaga ng malakas na hangin ni Bagyong Emong itong malaking bahagi po ng Northern and Central Luzon. Hindi lang po natin pinag-uusapan itong sentro ng bagyo. At kung mapapansin din natin, meron din tayong tinatawag na cone of probability. Ito yung path nung sentro ng bagyo. So possible pa rin na bumaba ng bahagya ito at mag-landfall somewhere dito sa may La Union. Posibleng umakyat pa ng bahagya sa mga susunod na oras at mag-landfall naman dito sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte area. Nonetheless po, maapektuhan pa rin po talaga ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon sa pagdaan ng bagyo sa susunod na 24 oras.
Kaya naman po, meron na tayong nasa typhoon intensity na tayo, no? So possible na po yung hanggang signal number 4. Meron na po tayong nakataas na babala sa hangin bilang 4 sa southwestern portion of Ilocos Sur, ganyan din sa northwestern portion of La Union at sa extreme northwestern portion of Pangasinan. Ibig sabihin po, significant to severe threat to life and property po ang posibleng maranasan ng mga nabanggit natin na lugar sa susunod po na 12 oras. Signal number 3 naman po, storm force winds. May kalakasang hangin pa rin po, no? Sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, northern and western portions of Pangasinan, ganyan din sa southern portion of Abra, western portion of Mountain Province, at sa western portion of Benguet. Kapag meron tayong signals number 3 and number 4, nasa humigit kumulang po 100 kilometers per hour, yung maramdaman nila na hangin, no? So malakas po ito. Para nga kasing bilis ng isang mabilis na kotse at posibleng makasira ng mga light materials ng istruktura. Ganyan din po ang mga mahihinang poste, mga puno, ilang punong maliliit at mga pananim, posibleng masira po sa ganun kalakas po na hangin. Signal number 2 naman or gale force winds ang posibleng maramdaman sa mga susunod na oras dito sa mga may kulay dilaw. Kabilang na dyan ang buong Ilocos Norte, signal number 2. Natitirang bahagi pa ng Pangasinan, rest of Abra, maging sa may Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, buong Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, maging dito rin po sa Babuyan Islands, northern and western portions of mainland Cagayan, western portion of Nueva Vizcaya, at northern portion of Zambales, signal number 2. Meron naman tayong signal number 1 or babala sa hangin bilang 1 dito sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions of Isabela, Quirino, at natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng Zambales, ganyan sa Tarlac, hilagang bahagi ng Pampanga, meron na po tayong signal number 1, at sa western and central portions of Nueva Ecija. So overnight, makakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong hangin. Ito po ay direktang epekto na rin po nitong si Bagyong Emong. Kapag meron tayong wind signal, posible na po na pagbawalan ang sea travel sa anumang uri na sasakyang pandagat at nasa sa inyo pa rin po or ifa-follow pa rin po natin yung ating mga protocols regarding po sa mga work and class suspensions. But nonetheless po, weekend naman na po, no? At isa pa dyan na makakaranas pa rin po ng mga pagbugso-bugsong hangin ang malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, plus yung Southern Luzon po, may epekto rin po ng hanging habagat na palalakasin nitong si Bagyong Emong. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, kapansin-pansin po, no, itong mga areas dito sa kanlurang parte po ng Luzon na makakaasa pa rin ng pinakamalalakas na mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras, direktang epekto po nitong si Bagyong Emong plus yung habagat. So parang nagsasalubong po yung hangin galing kay Bagyong Emong at yung hanging habagat, kaya na-enhance din po yung pagkakaroon ng mga kaulapan, maraming moisture ang pumapasok dito sa Luzon, and possible nga na mag-cause ito ng maraming pag-ulan, hanggang 200 millimeters po, pinakamababa na yung 200 millimeters hanggang bukas sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Benguet, bababa po ng Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Meron naman tayong hanggang 200 millimeters na dami ng ulan, simula po ngayon hanggang bukas ng hapon dito sa may mga kulay orange, kabilang po ang Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, pababa ng Tarlac, Pampanga, Laguna, Cavite, at Batangas. Habang meron naman tayong kulay dilaw sa halos natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang na po dyan ng Metro Manila and Rizal as well as Bulacan, meron po tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan hanggang bukas ng hapon. Maging dito rin po sa lalawigan po ng Bicol Region, magi doon sa Bicol Region kung saan may kalayuan na po doon sa Bagyo, Camarines Norte, Camarines Sur, and Alabay, makakaranas pa rin po ng mga minsan malalakas po na mga pag-ulan sa susunod po na 24 oras, epekto ng habagat plus ni Bagyong Emong. Bukas naman po ng hapon, hanggang sa Sabado ng hapon, ito yung time kung saan nasa may extreme northern Luzon at palayo na ng ating kalupaan itong si Bagyong Emong. Meron pa rin po tayong aasahang epekto ng habagat. Doon sa may Batanes and Babueng Group of Islands, direktang epekto ng bagyo. Pero dito po sa may areas pa rin, sa may western side, kabilang ng Ilocos Norte, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, down to Bataan and Occidental Mindoro, makakaasa pa rin po ng pabugso-bugsong malakas na ulan, dulot pa rin po ng hanging habagat. At meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, dito pa sa natitirang bahagi po ng Ilocos Region and Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, meron din tayong hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan. Halos sa natitirang bahagi po ng Central Luzon and Calabarzon,
maging dito rin sa Oriental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa, yung pag-apaw ng mga ilog possible pa rin po, no? Knowing na kapag may bumabagsak tayo ng malakas na ulan sa mga kabundukan, posibleng bumaba po yan downstream at mag-cause pa rin ng pag-apaw ng mga ilog. At mataas na rin ang tsansa po ng mga rain-induced landslides o yung pagguho ng lupa dahil sa patuloy na mga pag-ulan simula pa nung nakaraang linggo. At pagsapit naman po ng Sabado ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, meron pa rin pong epekto ng habagat kahit nakalayo na yung ating mga binabantayan na weather disturbance. At isa pa, meron tayong minomonitor nga na tropical storm Crossa dun sa labas po ng ating PAR na siyang inaasang angat pa at posible lumakas pa sa mga susunod na araw. Magpapaibayo pa rin ang habagat dito sa may Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro na hanggang 100 millimeters po ang dami ng ulan pagsapit ng linggo. At sa natitirang bahagi naman ng Luzon, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera, meron pa rin kalat-kalat na ulan ng mga thunderstorms. Kabilang na rin dyan ang Metro Manila, malaking bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, and Mimaropa. Base naman po sa pinakahuling track ng pag-asa or huling track ng pag-asa regarding po dito kay Bagyong Dante, ay nakalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility as of 3 p.m. kanina. Umangat na po dito sa may parteng Ryukyu Island sa may Southern Japan, kikilos westward or pakaliwa dito po sa may East China Sea over the weekend hanggang sa maging isang low pressure area na lamang po pagsapit ng Sabado ng umaga bago tumama dito sa may Eastern China. Bukod po sa epekto ng malakas na hangin, direktang epekto ni Bagyong Emong at sa malalakas sa mga pag-ulan dulot ng habagat at bagyo, meron din po tayong pabugso-bugsong hangin na mararamdaman sa mga susunod pa na araw, kahit inaasahan po natin na kahit dumaan dun sa may Northern Luzon ng bagyo at lalayo papunta dito sa may North Philippine Sea, meron pa rin po tayong aasahang mga bugso ng hangin, strong to gale force gusts. For today po or for the rest of this day, asahan pa rin yung mga pabugso-bugso over the rest of Central Luzon, yung mga walang wind signals, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, down to Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, and Davao Oriental. Bukas naman, halos mga katulad din po na areas, hanggang dito sa may Mindanao, mayroon pa rin po mga pabugso-bugsong hangin. Maging dito rin sa araw ng Sabado kung saan nakalayo na ang mga bagyo, subalit magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat. Bukod pa dyan, aasahan pa rin po natin yung epekto ng daluyong or storm surge. Ito po yung pinaka-crucial na part o yung mga susunod na oras habang lumalapit po sa Ilocos Region, ang gitna or sentro nitong si Bagyong Emong. Meron tayong 2 hanggang 3 metro na taas ng mga daluyong dito po sa baybayin ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. So pinaka-affected po yung mga lugar doon sa may coastal areas, malapit po doon sa may Pangpang. At kapag meron tayong storm surge, hinihila po ng hangin papasok yung ating mga dagat galing sa, or yung ating mga tubig galing sa karagatan. So patuloy yung pagragasan ng tubig, kaya nagkakaroon ng inundation or pagtaas po ng mga level ng tubig doon sa mga malapit po sa mga coastal areas. 1 to 2 meters naman yung posibleng daluyong or storm surge sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, maging dito rin po sa Northern Isabela at malaking baybayin ng Ilocos Norte. Make sure na coordinated po tayo sa ating mga local government units for possible evacuation sa ating mga coastal communities overnight po. Ito yung pinakang-crucial for the next 12 hours. At bukod pa riyan, maraming lugar na rin po ang pinagbabawalan na yung ating pagta-travel by sea dahil nga po meron na tayong mga wind signals dun sa mga areas ng Northern and Central Luzon. But bukod pa riyan, meron din po tayong gale warning or matataas na mga pag-alon dun sa malayong parte po ng ating Pampang. Asahan po natin hanggang 10 metrong taas ng mga pag-alon sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. Ito na po yung mga areas na merong mga wind signals. At bukod pa dyan, meron din mga hanggang 4.5 or maalon, napakaalon na karagatan dito po sa baybayin ng buong Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, maging dito rin po sa northern coast of Ilocos Norte, Bataan, at dito rin po sa northwestern coast of Occidental Mindoro. Most likely po pagbabawalan ang maliliit na sasakyang pandagat. At nasa sa inyo pa rin pong Coast Guard, kung pagbabawalan ang paglayag po sa malaking baybayin po ng Luzon, dahil delikado pa rin. May kalakasan ng hangin, epekto po ng enhanced southwest monsoon. Ganyan din sa bahagi ng Visayas, kapag po napapansin nila na hindi maganda yung panahon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, definitely magkakaroon ng matataas sa mga pag-alon na siyang delikado, lalo na sa ating mga kababayan na may maliliit na sasakyang pandagat at mga nangingisda.
At yan po muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Every 3 hours po yung ating bulletin na nilalabas regarding kay Bagyong Emong. At yung susunod po na update natin ay mamayang alas 11 ng gabi. Mag-ingat po tayong lahat.